Naging produktibo ang ikalawang araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Estados Unidos. Bukod sa pagharap sa APEC CEO Summit, nagawa ding ibida ng Pangulo ang magandang lagay ng ekonomiya ng Pilipinas sa mga negosyante at may mga kasunduan din na pinagtibay na tiyak na makakatulong sa mga Pilipino. Mula sa California, alamin natin ang sentro ng balita ni Alan Francisco live. Angelique, naging abala nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga aktibidad niya ngayong araw at sa mga sinaksihang event sa sidelines yan ng APEC Summit dito sa San Francisco, California. Angelique, una dyan, lumagda sa Memorandum of Agreement ang DOST sa nangungunang Artificial Intelligence o AI Meteorology Company sa paggawa ng mga high-resolution weather forecasting system para sa bansa gamit ang AI technology. Ito ang matuturing na pinakamalaking AI-driven weather forecasting program na magkakaroon ng mahalagang papel sa resiliency ng Pilipinas. Sa usapin naman ng kalusugan, sinaksihan din ni President Marcos ang pagpirma sa cooperation agreement ng AC Health at Varian Medical Systems na layong mas ayusin ang access sa dekalidad na cancer care sa Pilipinas. Sabi ni Pangulong Marcos, ang kasunduan na ito ay mahalaga sa paglaban sa cancer at sumasalamin ito sa tumataas sa potensyal ng bansa para maging leading healthcare destination sa Asia. Lumagda ang isang Filipino laboratories at US-based DifGen Pharmaceutical sa isang joint venture o kasunduan na magbibigay ng hanggang $20 million para mapaigting ang lokal na produksyon ng gamot sa Pilipinas. Ipresenta ng dalawang kumpanya Angelique kay Pangulong Marcos ang kanilang agreement sa isang hotel dito sa San Francisco. Inaasang magiging daan din ang kasunduang ito para sa posisyon ng Pilipinas bilang key player sa global pharmaceutical industry. Magsasagawa rin ng feasibility study ang Meralco at ang Ultra Safe Nuclear Corporation, itong private company, kaugnay ng pagtutulungan sa pagsasagawa ng pre-feasibility study on micromodular reactors para ma-explore ang malinis at sustainable clean energy. Ayon kay Pangulong Marcos, ang agreement na ito ay nakalinya sa commitment ng Pilipinas na bawasan ang greenhouse gas emission at mapataas ang resiliency sa climate change. Nagkaroon din ng kauna-unahang internet satellite na ipinangalan sa Pilipinas. Ito ay tinawag na Agila. Magbibigay ang satellite na ito ng internet service sa mga malalayo at liblib na lugar. Samantala, Angelique, sinabi naman ni Pangulong Marcos na ang gobyerno ay nakapokus sa pagpapaigting sa productivity sa tulong ng pinaigting na infrastruktura. Binigyang diin niya yan sa nangyaring Philippine Economic Forum kanina kung saan siya ay nag-present sa mga investor ng mga dahilan kung bakit dapat silang mamuhunan sa Pilipinas. Isa pa sa mga nabanggit ni Pangulong Marcos ay tungkol sa Maharlika Investment Fund kung saan looking forward siya sa operationalization ng first ever sovereign fund. Magisilbihan niya itong additional o karagdagang source at mode of financing para sa mga priority projects ng pamahalaan. Kabilang na dyan ang infrastructure flagship na may high returns at mahalagang epekto sa ekonomiya. Sa kasalukuyan, Angelique, ayon kay Pangulong Marcos ay may 80 projects o 80 proyekto na ang financeable o maaring pondohan sa tulong ng MIF. Sa roundtable discussion naman ay sinabi ni Pangulong Marcos na handa ang Pilipinas sa pagyakap sa artificial intelligence o AI. Nang imbitahan naman niya ang technology companies na maging partner ng bansa sa bagong technological revolution. Nagkaroon din Angelique ng pagkakataon na mag-present si Pangulong Marcos sa opening remarks niya ng dyan sa APEC CEO Summit kanina. Angelique, mabanggit ko lang rin, kinumpirma nga ni Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez na sa pagpupulong ni Pangulong Marcos kanina at ni US Vice President Kamala Harris ay ilan sa pag-usapan yung pagpapalakas sa depensa at ekonomiya ng Pilipinas at Amerika. Live mula rito sa San Francisco, ako si Alan Francisco. Angelique. Yes, Alan, balikan lang natin yung mga ilang kasunduang napirmahan, katulad noong sa AI weather system or service, yung cancer center na kailangan talaga natin, itong agreement din with the pharma company na mag-produce ng sarili nating mga gamot, and ito pong feasibility study sa nuclear energy. Mga kailan i-roll out ang mga project na ito? As to when specifically, Angelique, yan
ay hindi pa nasasabi sa media ng mga opisyal ng pamahalaan na dapat sumagot sa tanong na yan. However, ay ang nangyaring pag-uusap kanina ng mga private companies mula sa Pilipinas at private companies sa Amerika at sa iba pang bansa, yan ay paunang step para sa ambisyon at layunin ng pamahalaan para maisulong yung mga planong yan. Kumbaga, Angelic, sa hagdan, kung ikukumpara, naka-first step na ang Pilipinas para sa hangaring yan. Angelic. Okay, ano naman ang reaksyon nila sa Maharlika Investment Fund? May mga nagbigay ba o nagpahiwatig ng kanilang interes na maglagak ng pondo dito? Oo. Angelic, hayag ni Pangulong Marcos, inawin ko lamang tungkol sa Maharlika Investment Fund, yan ay kanyang sinabi sa Philippine Economic Briefing kung saan ang kanyang audience kaninang umaga ay mga investors yan mula sa iba't ibang bansa sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. So in short, Angelic, nakinig, nakita ko yan kanina, nakinig talaga yung mga investors, mga businessmen na ito dahil malinaw naman, Angelic, ang sinasabi ni Pangulong Marcos na yan, yung pondong yan ay gagamitin para mas ma-push yung mga programa ng pamahalaan, partikular yung mga infrastructure projects. At ulitin ko lang, Angelic, 80 na projects ng gobyerno ang inaasang mapopondohan ng MIF. Angelic. Alright, maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.